Ngayon magla-live na tayo. Actually, katapos ko lang kumain at hindi pa tayo naliligo. Mamaya na ako maliligo. I-live lang muna tayo saglit. Kasi konti lang yung stocks ng ating hopya. Ito ang nila-live ko. Ayan. Tsaka may live dito. May ganyan. Ganyan lang. Ayan lang po ginagawa ko araw-araw. Minsan naligo ako agad, minsan hindi. Kagabi kasi naligo ako. So, ayan. So, ngayong umaga hindi muna ako naligo. So, magla-live muna tayo. From Monday to Saturday, ito yung ginagawa ko. Sa gabi naman, nag-video ako. Sa umaga naman, nagla-live ako. Siyempre, at least kahit papaano, diba? Nakakalimutan ko din yung mga stress sa buhay at kumikita din tayo, nakakatulong sa atin pang araw-araw sa mga kailangan nating bilhin. So, ayan lang. Ito sample lang to eh. Ayan. Binili ko yan, syempre for display. Pero, ayan. Pero ang puhunan ko dito talaga is boses. Boses ang labanan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nakasahod pala ako sa YouTube. Isang beses pa lang, last January, nakasahod ako. Hindi ko inasahan yon na dediretso sa account ko kasi wala naman akong card. So, dumiretso pa rin siya. Thankful ako after 3 years at saka ako nagkaroon ng ganun sahod. 'Di ba? So, 3 years pa siguro ang hintayin ko para ulit magkasahod. So, ayun, pinabili na namin ng mga ang kailangan namin sa bahay, yung kailangan ko. Ayun, pero thankful ako sobrang masarap pala sa feeling 'no, 'pag binabalikan ko yung dati ko talaga na yung recovery ko, nakita ko talaga ang payat-payat ko. As in, kaya pasalamat talaga ako na isip ko mag-YouTube. Hindi para sa kumita lang, kundi syempre para makita ko yung dati ko nung baguhan ako. At na-inspire talaga ako. Mas lalong na-inspired ako na, alam mo yon kahit ganun yung pinagdaanan mo, hindi ibig sabihin na lugmok ka, wala ka ng chance. Kahit ako, hindi pa ako 100% talaga na okay. Pero, I'm so grateful kung ano ang meron sa akin ngayon. Kahit hindi pa ako totally 100%. Sa totoo lang, sa balance ako, nahihirapan. Yung balance ko, nahihirapan talaga ako. Pero, grateful pa rin ako kasi, at least, yung mga dating nangyari sa akin, parang imposible na makakatayo ako. Di ba, pag bedridden ka, parang imposible makakagalaw ka, makakatayo ka, pero nangyari lahat. Hindi man perfect, pero at least, nakita mo yung journey mo at nakita mo talaga yung improvement mo sa sarili mo. Yun ang importante, nakikita nyo yung improvement nyo sa sarili nyo. Huwag nyo nang isipin yung mga nangyari sa'yo dati. Kasi mai-stress ka lang talaga, sa totoo lang. Parang mag-hold back yan sa'yo eh. So, mag-think ka na lang yung future mo or yung ngayon. Doon na lang. Mag-focus ka sa ngayon at saka sa hinarap, hindi yung dati. Kasi tapos na po yun. Bakit mo ifo-focus pa yun? Magkakaroon ka lang ng stress. May stress ka lang sa sarili mo. 'Di ba? Parang problema lang din yan eh. Pag lagi mong iniisip yung problema, mas lalong nagkakaproblema ka pa lalo. Kaya, ayan, mag-pray ka na lang lagi. Tulungan mo yung sarili mo kasi wala namang ibang makakatulong kundi sarili mo lang. Ako, eto, tinanggap ko na sa sarili ko na hindi talaga ako maging 100% na katulad sa ibang tao, 'di ba, na normal yung galaw, lahat po. Hindi ako totally 100%, pero nagpe-pray ako lagi. Nagpe-pray ako lagi kasi minsan sumasagi sa isip ko na what if ganto ako, ganyan ako. Pero iniisip ko pa rin talaga yung improvement ko eh. O yung improvement mo. Kaya ang nangyari, naging masaya pa rin ako sa ginagawa ko. Naging masaya pa rin ako sa life ko ngayon. Kasi kung hindi ka masaya sa life mo ngayon, sa kung ano kang meron ngayon, anong meron ka ngayon, lagi ka na lang maiinggit sa iba. 'Di ba? Totoo yun. Tanggapin natin kung anong nangyari at mag-ingat na lang tayo ulit. Ayun lang, gusto ko lang magbigay ng support sa iba na kaya natin yan kahit hindi man tayo 100% na fully recovered. At least, maging grateful pa rin tayo. Yun kailangan nating tanggapin para makamove on ka. Kasi, sabi ko nga dati sa videos ko na hindi tayo permanente sa buhay na 'to, hindi tayo permanenteng buhay. Wala naman taong siguro na gustong maging buhay forever. Tatanda naman tayo eh. Siyempre, 'pag tumanda na ako parang gusto ko na lang 'di ba, gusto ko na lang magpahinga kaysa naman mag-suffer ka pa dito sa mundo.
So, yun ang isipin natin. Isipin natin yun ngayon at saka yung hinaharap, wag yung kahapon. Yun lang. Bye.